kinsa man kining mga engkanto nga gihalaran og pagkaon sa atong mga katigulangan. Nay pangutana brad, kinsa man kuno kining mga engkanto nga gihalaran og pagkaon sa atong mga katigulangan. Okay, mayong buntag yung tanan. Salamat sa pangutana. Kinsa ang mga engkanto nga gihalaran og pagkaon sa atong mga katigulangan. Ang tubag naa diha sa 1 Korinto kapitulo 10 bersikulo 20. Atong basahon ng giingon sa Biblia. Kanang halad-halad og pagkaon nga gibuhat sa atong mga katigulangan, dili na siya kabahin sa pagtuong Katoliko. Mga remnant na siya o mga panulundon o mga kabilin-bilin pa na siya nga pagtulunan sa mga pagano. Wala gyud magtudlo. Muingon ang uban, mo justify sila. Hadi pa nako basahon ning Korinto ha. Mo justify man sila nga sa Biblia lagi brad. Naghalad man sila mananap. Sa Old Testament, ang gisugo nga maghalad ang mga Hudiyo. Pero asa himuon ang halad? Sa templo. Sa gigama na ang templo, ana ra gyud himuon ang halad sa templo. Dili pwede maghalad og laing sa sinaguga, dili gani pwede ato sa templo gyud. Unya ang gisugo nga mohimo nining maong mga halad ang mga Hudiyo, way labot ang mga dili Hudyo. So mo na nga ang halad sa mga Hudiyo sa Daang Testamento, sakripisyo man to para mapasaylo ang sala. Wala na to kinahanglana karon tungod sa kamatayon ni Kristo sa cross. Mo na nga wa na to kinahanglana kay ang sakripisyo kamatayon ni Kristo sa cross paigo na to siya nga mo to'y hingpit nga halad. Mao na maghalad-halad patag baboy ron nga way asin-asin na kaminos di ayta sa kamatayon ni Kristo sa cross. Arita sa Biblia 1 Korinto 10:20. Unsa may giingon dere? Ang gipasabot ko mao nga kadtong gihalad diha sa halaran sa mga pagano, gihalad ngadto sa mga yawa og dili sa Dios. So unsay gingon sa Biblia? Ang mga halad nga gihimo sa halaran sa mga pagano, mao nang mga diwata, mao nang maghalad-halad og baboy nga way asin-asin, maghalad-halad og malyurka, tabako, unsa pa na panawgo ninyo ng mga espiritu sa silangan, sa kasadpan, apel pa ng mga representative sa bagok, bagtok ug mga pijangaw, mga ok-ok, labi na kanang mag-ani og humay. Unsay gingon kay pagano nga halad? Kinsay gihalaran? Gihalad ngadto sa mga yawa og dili sa Dios. Unsay sumpay? Dili ako buot nga makigabin kamo sa mga yawa. So kini di ang paghalad aning mga padugo, nakigabin ta sa mga yawa. Mao na nga kung hilig kag mga padugo, ayaw ninyo mahayi ang Ginoo, ni inyong basulon ang Ginoo, nganong muna-munang lisura ning atong kinabuhi nga naningkamot mo ta ko Ginoo, adyaw pasanginli ang Ginoo kay nakigabin kag yawa. Mao to'y tubag bro Leo sa unang pangutana, kinsa ning mga engkanto nga gihalaran og pagkaon sa mga katigulangan, ang tubag mga yawa sumala sa 1 Korinto 10:20. Ikaduhang pangutana brad, in general nga question, napa kuno si Padre karon? Naa si Padre sa Bohol pero dili pa ta sigurado ba og moare siya? Kay ngani ha, ang kining opisina sa Diocese of Tagbilaran ni siya. Dili ni personal nga opisina ni Padre Darwin. Unya ang Office of Exorcism naatay proseso. Basin nagtuo mo ba nga sa inyong pag-ari, nag-expect mo nga si Padre Darwin mo ay mangunay og ampo ninyo? Dili. Mao na nga naay team, kay kami nga mga kauban sa team, kami maimutabang sa process kung kining imong kaso angay bakang i-refer ni Padre Darwin. Karon kung makita namo nga nayawaan man gyud ning tawhana na kinahanglan nig exorcism, kami ang mupahiluna sa schedule nga kamo may sunod nga i-exorcise ni Padre Darwin. Mao na ikuan ana. Ang pangutana direkta nga tubag sa pangutana naa ba naa siya sa Bohol na siya sa Tagbila sa atong diocese karon,
pero wala may kahibaw kung dili mi sigurado kung muari ba siya unyang palis. Kay kami go dire sa office, mag-operate mi gihapon bisag wa si padre. Nga manaa man si Padre Darwin o wala, open gyud ang among opisina. Gawas kung si padre mismo moingon nga mag-close ta kay naatay activity nga lain ingana. Mono no nga kung mao tay tubag bro Leo dinan to daghanog istorya. Lain pangutana. Pangutana, kanang gi-close na ang third eye, kasi nangutana ni, di kaya maglaro. Ipabasa lang niya bro. Kanang gi-close na ang third eye, may puruhan ba nga mobalik bisag gi-close na? Ang tubag, yes. Dakog puruhan. Ang gi-close nga third eye, mobalik yun na siya ka-open sa inining pipila ka mga rason. Okay, ato lang ning basahon ning guidelines kay para dili mo makaingon nga gagama-gama ra ko dire. So atong basahon nganong naay mga third eye nga mobalik og ka-open unya bag-o pag i-close pero ma-open og balik. So ato sang when it seems the third eye is not closing. So, nganong na may mga third eye nga gi-close na unta pero na-open magbalik, man jud ma totally close. Number 1, lack of true resolve to surrender the power of divination. In this case, pride or vainglory are the main culprits. So, nay mga tao nga dili sila kumbinsido nga kanang ilang third eye iya sayawa mao mawili sila. For example, labi na ning mga klase sa psychic abilities nga makatagna siya sa laing tao na may ubang tao na nga mawili sila kay masayang sila sa ingon ana nga abilidad. Kana for example, telekinesis, makapalihok sila og butang nga di na gamitag kamot, tutukan na lang isa ka butang mulihok. Mao na mga tao ana nga magdumili sila pag surrender sa maong abilidad. Kana tungod sa garbo, umoy kag vainglory, hambugiro gyud ang tawhana. Tungod kay gusto siyang naa siya ikapanghambog. Aron naa siya ingnon nga na ako'y labaw nga abilidad kaysa uban. Mao na unang rason. Ikaduha, hidden sin is hindering the closing. Mayroon kag hidden sin na siya mga sa nga wa niya gisurrender, wa niya gikumpisal, na gitago. Ikaduha, constant exposure to sin or sinful condition, bringing the afflicted to delay conversion. For example, mayroon kag exposure to sin, why kasal? Gaipon-ipon nga why kasal? Why simba-simba? Naa ka sa estado sa sala. Meaning, ang imong environment, wa gyud magsubay sa kabubuton sa Ginoo. Mao na nga, ag ikaw po ning awat po ka, isa na siya. Constant exposure to sin or sinful condition. Naa ka sa kahimtang nga naglunang sa sala. Ikaupat, kining living in a house or a building that is severely infested by unclean spirit. Open ang imong third eye, unya ang inyong balay infested, ma-open pagbalik ang imong third eye, iniguli sa bahay. Human sa closing. Failure to grow in spiritual life. Sa ato pa, especially in terms of developing and loving and trusting relationship with Jesus. So usad na siya, kanang wa motubo ang atong relasyon sa Ginoo. Kanaman goy uban, nga magbinuutan ra sa pagkakaron kay nayawaan man pero why planong magbag-o di sa ta magtagay ron pre kay giatake pagkugyawa puhon na bultuhon na to ni puhon magbuntagay tagbalik og maulian ako ayaw pagdahom og maazo ka og nga na imong kuan the existence of emotional bondage like resentment naa de kay mga kaligot-got kasuko pagdumot og di kamaong mupasaylo
na aning kasina, na ulipon sa kaulag, katapol, etc. Kanang 7 capital sins, maunay rason nga ma-open pagbalik ang third eye. The existence of unholy soul ties of ungodly vows or pacts naa kay mga kasabutan nga gihimo sa yawa kaniadto, o di ba ka daghan kag bae o laki nga gipatilaw sa wa pa ka maminyo, bisag naminyo na ka, bisag kinsa ra may imong atakangan, bisag kinsa ra may imong hilabtan, naay unholy soul ties. Kung dili na siya ma-break, dili na siya mahinulsulan, dili ma-close ang third eye. Mao na siya ang rason. Laing pangutana, bro. Nay pangutana dinhi maayong adlaw, unsa man kanang mortal sins, palihog og hatag og example. Okay. What is mortal sin? Ang mortal sin gikan sa Latin word nga mors, means deadly. Kana ding word nga mortal, sala nga makamatay. Atong basahon sa sala nga mosangpot sa kamatayon, mao dunay binisaya ang mortal sin. Are sa 1 Juan 5:16 hangtod sa 17. Kung may makakita sa iyang isig ka magtotoo nga nakasala apan sala nga dili mo sangpot sa kamatayon, kinahanglan magampo siya sa Dios. Hatagan sa Dios og kinabuhi ang maong magtotoo. Kini alang lamang niadtong nakahimog sala nga dili kamatay. Apan adunay sala nga mosangpot sa kamatayon ug dili na kinahanglan nga magampo pa kamo alang niini. Sala ang tanang buhat nga dili matarong, apan adunay sala nga dili mosangpot sa kamatayon. So kini palang daan nga teksto, dunay classification, dunay gi-differentiate nga ang tanang dili matarong nga buhat sala, pero dunay klase sa sala nga mosangpot sa kamatayon. Unsa man nga kamatayon nga gisabot ane, spiritual death, kamatayon sa kalag. Unsa man day naghatag og kinabuhi sa kalag, grasya, sanctifying grace nga atong nadawat panahon sa bunyag. Unya kung makasata og mortal, maunang mausik ni nga grasya, mauna nga ang atong kinabuhi, ang atong kalag, walay divine life. Mauna nga, kini ding mortal sin, gitawag siya mortal, sala nga makamatay, kay kung makasaday ta aning salaa, o pipilaan ning mga salaa, maputol ang atong relasyon sa Ginoo. Ngano man nga ang physical death, gitawag man nagkamatayon, di ba ang kamatayon, total separation. Hingpit nga panagbulag sa kalag ug lawas, mao nay physical death. Kini pong mortal sin, hingpit nga pagkaputol o pagkabuwag sa atong kalag gikan sa grasya sa Ginoo. Mo nang gitawag siya spiritual death. Unsay mga kondisyon nga makasa tag mortal? Kanus aman ta makasa og mortal sin? Kung naaning tulo ka kondisyon. Una, grave matter. Grave matter. May ka grave matter, seryoso nga buhat. Dili katiaw-tiawan. Laktod nga pagkastorya, immoral ang maong buhat. Unsa may mga example anang mga seryoso nga buhat nga gidili sa Ginoo nga immoral yun ang matang sa buhat, kanang napo kasugo. Mao nay assignment na ninyo, saguhan ninyo, basahan ninyo nang napo kasugo sa Ginoo. Kay daghan nato na senior citizen na wa ta kahibaw ikapilang sugo ng dili pagpatay, ikapila ng dili manapaw. Mao nay wa ta magtuon nga importante unta na kayo. So kanadeng napo kasugo, kung ato ng supakon nakahimo tag grave act. Grave act na. Pero paigo na ba ang grave act? Doon na pa'y duha. Full knowledge. Nahibaw ka. Hingpit ang imong kahibaw nga sa ang maong butang. Ikatulo, full consent. Imog yung tinuyuan ang pagbuhat sa ingon. Wa ka na pugos. Giplano ang maong buhat. Gidesisyonan. O gikan gyud sa kabubuton. Kabubuton ang pagbuhat sa ingon. So kung magkuyog ng tulo, makasa tag mortal. Karon ang pangutana, nakahibaw ba ka nga kinahanglan tang musimba karon Domingo? Nakahibaw. Unya, so ato pa full knowledge. Unya, wa ta musimba. Unya, kanang atong wa pagsimba, unsay rason? Kay naligog dagat, galingaw-lingaw, way bugat nga rason. Katong imong pagpangaligog dagat, napugos ba ka ato? Unsay napugos, gud in taon nga ija man tong kabubuton, nakasag mortal.
Karon lain pang example, nahibaw baka nga kining pagpatay og bata usa ni kadakong sala. Imposible gwa. Imposible. Unya karon nabuntis man ka kay imong bana tuwa sa abroad gapatilaw man ka sa imong silingan, mao nang nabuntis, mao nang gibuhat galamoy kag tambaw kay aron mamatay tong bata nga imong gisabak. Full na katong pangutana. Gitingal baka sa imong silingan nga kinahanglan makuana napugos baka imong kabubuton ang paglamoy sa tambal, nahibaw kang sa pero imo gihapon gibuhat ang maong sa mortal sin. So mao na yung mga example ana, grave matter, full knowledge, full consent. Mao na siya ay makapahimong mortal sa usa ka sala. Mao to siya bro Leo. Lain pangutana, ang pagpangumpisal sa tao kapila manggayod. Kapila gid kuno mangumpisal ang tao. Gi-encourage ang tanan every time nga makasa tag mortal sin. Basta naata sa estado sa salang mortal, every time nga nakakommit tag mortal sin, ayaw unya-unyaa, pangita buhata ang tanang paagi nga makakumpisal ka diha-diha dayon. Kay wa ta kahibaw kanus ata mamatay. Hinumduman nato nga kanang pwedeng buhi ta karon pero mamatay ra day ta. Na usara ka salang mortal ang requirement sa impyerno. Mamatay ta nga naa sa estado sa usalang kasalang mortal, paigo na nga mobalhog nato sa impyerno. Mao na nga every time nga nata sa estado sa salang mortal, maningkamot kita mangitag pare mo kumpisal. Sama ra nga og giatake ka sa kasing-kasing o di ba emergency, di ba moingon bakag sunod tuig na laman ta pa check up. Diha dayon isugod yun na dito sa ospital bisag wa kay kwarta. Pangitaon yun mong paagi aron maluwas ka. Pero kita murag relax sa ta kaayo kung makasa tag mortal. Nga karon isip mga maayong Katoliko, gi-encourage ta sa nang gitawag og devotional confession, kining gitawag og monthly confession. Ang usa ka maayong Katoliko mangumpisal kara buwan. Gani si Padre Pio, Saint Padre Pio, iyang gi-encourage ang iyang mga spiritual children nga mangumpisal kara simana. Kara adlaw man ta makasa. Ang venial sin di ay bisan todo venial na siya pero makadaot gihapon na sa kalag, mao nang gi-encourage ta sa atong katekism, gi-encourage ta sa simbahan nga ikumpisal apil ang mga salang venial. Pero dili siya necessary. Dili obligado ba? Pero gikinahanglan nga o gi-encourage kay tungod kay makadaot man gihapon sa atong kalag ang mga salang venial. So mo to no nga na may giingon lagi Brad, at least once a year. Ang buti pasabot ana, kung sod sa usa ka tuig, wa jud ka kasa og mortal. Sa kay santos na jud ka nga pagkatao. No, santos na gyud ka nga pagkatao ba nga wa na sa usa ka buwan wa jud ka kasa og mortal sin, pagkasunod buwan sa usa ka tuig kanang wa jud ka kasag mortal, at least ikumpisal nimo na. At least mangumpisal ka sud sa usa ka tuig imong mga salang venial. Pero naaba nato dire nga di makasa og mortal sud sa usa ka tuig. No, ako mismo dito kumuangkon ana. Kami na naa sa ministry, dito kumuangkon ana nga kanang sud sa usa ka tuig di ko kasag mortal. No mo nga importante kaayo kining gitawag nato nga a monthly confession. So mo to siya bro. So ang pagpangumpisal walay kanang isa ka duha. Nag-agad sa sala. Kanya katong gusto pa mangutana natay papel, nya natay ballpen. Katong gusto pa mangutana. Kanya natay pangutana din ni Brad. Na ako'y habak kani adto. Pero ako nang gilabay. Unsa akong buhaton adto? Ang tubag sa pangutana ikumpisal. Kung wala pa to nimo makumpisal sukad, ikumpisal gyud na ninyo. Kasagaran god nato i-justify nato ang sa dugay naman to Brad. Tanan nga mga ngilad o bugat nga sala. Mortal to Brad o venial kini mao ni ang itubagon. Kung magduha-duha gani ka sa imong sa nga gihimo, kung mortal ba ni o venial aron mawa ang pagduha-duha, ang solusyon kumpisal. Mao ra solusyon na kung nagduha-duha ayaw na huna-hunaa og venial ba na o mortal.
nakahibaw ka nga sa ang maong butang, ikumpisal. Ang pare, at huwes man na, mo manay mo hukom. Ug nay pangutana ang pare, bahin mo, tubag ka sa eksakto. Mo basta kay, tanan nga nakabother sa imong konsensya, angay dyan na nimong ikumpisal. Nga kining paggamit og mga habak, paggamit anang, daghan may mga cases, muhatag lang ko ninyong example. Among kauban sa CFD, sukad siya nga nakahibaw anang among mga pagtulunan simbahan kabayan sa deliverance, ning grabe iyang harassment. Tiaw mo na ang iyang abaga, di na maarsa. Ang iyang asawa, mao na muilis niya, kay maglisod naman siya pag-arsa siyang duha ka abaga. Unya naay iyang tiil, nga karabuan, kanunay muhubag, maglibog ang doktor, o nganong muhubag, nga di man taas og uric. Mo to ako siyang gipangutana, nakakumpisal na ba ka sa tanan nimong mga tuo-tuo? Muras jag, pahinomdume kuno kubrad unsay mga example kay basig naay wa na makumpisal. For example, kanang gatuot kag habak o manabrad, kanang gapatambaw galbularyo manabrad, kanang mag-birthday ang dugo sa manok ikuros sa agtang, imo na nang naapel. Uy, wala brad, wa ra ba? Maori kuwang niya. Iyarong gikumpisal. Ning kumpisal siya karong adlaw pagkaugma buntag sayo ning text siya Brad Sherwin, salamat jud kayo sa pagpahinumdom. Ako nay mag-ilis sa ahong kaugalingon karon. Nawa yang sakit. So dunay mga sakit nga ang ugat tinubdan sala, mao kinahanglang ikumpisal. Dawata gyud na ninyo nga kamatuoran. Pero di mo mudawat ana, kamo man puy magantos, di man pud kami. Ngao po na imorso ni tubag ana. So, ikumpisal tong mga kanang habak nga gilabay na ninyo. Sunod nga pangutana, na ako'y boarding house, Brad. Ang boarders magdala og ilang mga uyab nya anak matulog. Unsa may akong buhaton? Isip tag-iya sa boarding house na kay katungod nga imong badlongon. Kung di mo too, pwede na nimong pahawaon. Kay ikaw may naay authority. Mao na isip tag-iya sa boarding house paggama og rules. Nga dili ko gustog na ay immoral dire sa akong balay nga abanganan, moro na mahimo nimo. Kay ikaw man ay authority. Nga usahay god itolerate naman pud nato kay kwarta man god ang atong giapas. Mao na nga magpili jud ka sa ginansya o sa morality. Mao gyud nay kamo ang mukuan na asa may pilion ako. Bahala na lang og ma-infested ng ahong boarding house, basta kay na ako'y makamkam nga kwarta karabuan, o pilion lang dyan ng mga tao nga mo board, katog yung mga tarong, inyo ng desisyon. Maing buntag, na ako'y gi-encourage nga sister nga magpakasal sa simbahan. Kay civil naman sila, pero iyang response mao ni wa siya kasabot manuman nga si David kuno si Abraham daghan man daw asawa, nobody can judge. I know God is infinite love. Mao na nga hinumduman nato nga kining sakramento sa kasal ang gatukod ani dili si David, dili si Abraham, si Kristo. Kay si Kristo ang gatukod, mao na nga obligado tang tanan mosunod sa balaod ni Kristo. Karon ang pangutana, si Kristo nag-awhag ba nga daghan tag-asawa? Kay kung dili de ta mosunod kay ang ato nga sundon na to si Abraham o si David nga sa una wala pa man jud ang kanang klarong balaod. Okay, tagaan man to sila dispensation sa Ginoo sa wala pa moabot si Kristo. So pag abot ni Kristo, iyang gihatagan og kanang tuldok ang balaod. So kay mga Kristiyanos man ta, obligado tang mosunod sa balaod ni Kristo. Unya balaod man ni Kristo nga kinahanglan magpakasal. Mao na nga kinsa man ay gatukod sa injong simbahan si David. Mao na po'y uban moingon nga iyasa man ang kasal. Si Britney Spears bitaw kuno kasal good morning pagka good afternoon gabuwag rapod. Britney Spears yan maday ka. Mo na no nga mo lay angay na tong ikuan gyud. Ang abi ni mo ma'am kanang ingon ana nga klase sa pangatarungan, simptomas na siya sa kaignorante sa atong pagtulunan. Mao na nga mas maayo tingali og naa kay kaila nga mga CFD o mga kaila nga katikista, patabangon nimo na siya og explain ana aron ma-explain na dili po na makasaman.
kinahanglan jud siyang makasabot unsa ka importante ang sakramento sa kasal. Kay abi gud ninyo ang sakit gud sa mga tao karong panahona, mangita sila og mga quotes ba karon o mga linya ba kaha sa Biblia nga mo justify sa ilang kahimtang. Mao na nga musamot man kadako atong saan ang i-justify no nato atong sa. Mao no nga ato lang man ang iampo. Ang kuan sud ana kinahanglan silang tabangan nga makasabot sa bala o sa pamaagi o sa pagtulun-an ni Kristo. Mao na siya dili na makasa kung dili siya mapasabot. As long as di siya kasabot og unsang sakramento sa kasal, padayon gyud na siyang magsupak-supak. So mao kana ang atong simbahan aduna rin tay magisterium. Nagay gatudlong atong subayon. Gitawag nag magisterium. Karon ang pangutana sa uban mobalik pa ba si Padre Richard? Ang tubag sa among kauban di na siya mobalik kay napud siya misa. Pero nag-ingon ang among kauban nga mo kontak silang pare para unya alauna announce kung nanabay pare para sa kumpisal. Ang katong wala makumpisal, magpaabot tag na bay pari unyang alauna. Padayon tas pangutana, nganong tiawan man gihapon ang among balay nga kadaghan naman gi-blessing sa pari nga na-assign sa among parokya. Okay. Sorry ha, matod pa ni Father Sikia. Mukutlo ko ani kay gitubag nako ng pangutanaha. Ang sayop na ho ato kay wako mukutlo og Biblia, wapo ko mukutlo og writing sa mga exorcist. Dihay pare sa Leyte ning batikos nako. Pero salamat sa Ginoo ang obispo sa Antique. Moy ning sagang moy ning sagang kay exorcist man ang obispo. So nay mga pare nga na-offended sa akong talk kabahin ana. So ato nito bagon ha. Ngano man nga naa may mga balay nga nagpabiling infested bisag giblisingan na sa pare. Buot ba ipasabot nga kining blessing sa pare wa nay hinungdan. Arita sa giingon ni Father Sikia. Today, the tendency is to focus solely on the blessing aspect. Although this is usually effective to drive away any evil influence, for example, in the blessing of a new home. Nakabantay mo karon sa karaan di ay nga rito sa simbahan, labi na og imong basahon ng mga karaang ritual. Kung mag-blessing og bay sa una, i-exorcise sa pare una ang bay. Karon kay ang kasagaran ng mga pare kay blessingan naman dito why exorcism. So ang tanang pare, labi ng mga pares priest, naa sila'y authority pagpalagpot og yawa. Pero magunsa manong muhawa man pud ang yawa og wapod palayasa. Nakuha ninyong punto? Ang tanang pare, bisan pa ang obispo, labaw ng obispo, kay fullness of priesthood ko na. Kung ang obispo mo exorcise sa usa ka lugar, patuog yun ang yawa kay ang authority sa obispo gikan na sa apostoles nga gikan ni Kristo. Sila mo ay direkta nga naka-receive sa otoridad sa mga apostoles. Karon ang pangutana, nganong wa man manglayas ng mga yawa ng obispo may blessing? Blessing raman. Wa man palayasa. Unsa ang yawa kay kinahanglan man ang palayason. So mao nay problema kay wa palayasa. So ari ha, kini di ang ordinary blessing, effective siya sa usa ka balay nga bag-o. Meaning, why history ang yuta, why padugo og gihimo sa balay, why occult nga kon laktod nga pagkasulti, bag-o gyud. Enough na ang blessing. Pero naisumpay, when one is dealing with more powerful, tenacious fallen angels that have attached themselves to the place, blessing do not suffice to drive them away. We therefore see that some haunted houses remain infested even after repeated blessing. Especially difficult are houses that were used for occult and satanic activities or places where a lot of violence and sins occurred. Ngani, kung ang balay di ay okultista ang namuyo, gipaduguan, unsa to'y giingon ako ganiha, 1 Corintios 20, kinsay gihalaran, yawa.
So kay na-invite ang yawa, maong namuyo sa bay, mga tuo-tuohon ang namuzo, kay naay gakaraw-karaw sa atop, ay migo, azaw ko hadlo ka migo, kay ako ra usara ba, maluoy ka migo, o puyo laman aning bay, ayaw laman panghadlok, imong gitagaag katungod, imo pang giamigo ang yawa. So ikaw may naghatag og otorite, mao na nga dili jud na magsilbi. Nya karon pa ha, especially houses used for occult and satanic activities, mga yawanong mga buhat nang gisuyop og syabo, na diha nang gikabit-kabit imong bana galutok pa na imong bata, pero imong bana gadag kabit diha kay nanarbaho man ka, gidaag imong kabit diha sa inyong kwarto, usa na siya sa makakos sa infestation. Where a lot of violence, sige ra mo panggibugno ana, sige ra mo gunukdanay og sundang, pamalikas pa imo tanang litseng yawa, mao na inyong pamahaw, mao na inyong gipangape. Unsa since occurred sa padaghang mga sa nga naghari kay way mga kasal nang namuzo ng baya, unsa ang mga namuzo ng baya kanang naay nang gigamit og artificial contraceptive, gahari jud ang sawa paharian kabubuton sa Ginoo, mahog sugway hinungdan ang blessing. Nganong way hinungdan? Kay imbes kay palayason ang yawa, ang mga namuyo mismo nagbuhat sa mga butang nga makapahimuot sa yawa. So mao na nga kung gusto mong moepekto ang inyong blessing o gusto mo nga mulayas ang yawa kung inyong ideliveran sa inyong balay, pangumpisal mo, pag-usob sa kinabuhi, importante yun ang conversion. Kung naa kay tao nga gilimbungan, naa kay muhon nga gilarot, nga imong gisibog sa imong utlanan, kung gusto kang manglayas ng mga yawa sa imong kinabuhi, iuli tong imong kinawat. Nga orasod na. Kanang imong asawang di imo iuli na. No, adto tig pangangkon og mga butang nga di imuha, kay kini dieng mga butang nga sala. Tiwanin ha, ang sala di ay mao ni makapa-attract sa yawa as long as ang mga namuyo sa balay mingkapyot sa sala, wa maning kamot sa pagbiya niini, magpabilin ang yawa bisan pag si Pope Francis mo blessing sa inyong balay. Mao to siya itubag. Ang paluap pangutana bro, unsa man kuno di ay pamaagi sa blessing o kanang deliverance, unsa man kuno kalainan nganong kinahanglan magyud ang deliverance o ang blessing? Ang blessing is consecration na siya. Ang pare ray makahimo sa blessing ha. Ang pare iyang i-consecrate ang atong property ngadto sa Ginoo. Murag iyang ihalad sa Ginoo. Ang deliverance palayason ang mga yawa nga nagpuyo sa area. So ang mo deliverance kinsay maka-deliverance. Kung ang inyong pare di mo deliverance, kamo mismo pwede mo maka-deliverance sa inyong balay. Sa kun ug naminaw lang mo sa talk ni Bro Eugene ganiha, nangugat o si ni Bro Leo, gidiscuss na ganiha kabahin sa sacramentals nga naay handbook, gamiton ang handbook, naay unsaon pag-deliverance, gidiscuss na ganiha. Mao na no nga balikon ako kay murag wa ta magkasinabot anang dapita. Mo takol ko gamay. O pasensya na ka Bro Leo kung ato ning hisgutan gamay kay murag wa ni madungge. Ingani ha, kini di ang pag-deliverance, pwede ta maka-deliverance sa atong kaugalingon, sa atong pamilya, sa atong property. Karon kini siya sa istrikto nga pagkaistorya pare jud ta ang angay mohimo ane. Pero for pastoral reason, daghan mang mga pare nga dili aware sa exorcism, maong gi-encourage ang tagsa ka Katoliko nga kitay mohimo. Total, naaman tay spiritual authority sa atong property. I-deliverance ninyo ng inyong balay sa kondisyon. Una, kinahanglan mong mangumpisal, ikumpisal ng inyong pagkatuotohon, i-remove ng mga pungsoy, mga santo ninyong grain, mga kabayo, dihang 7 lucky horses, tanan nga mga occult, i-remove. Tanang mga lana, mga habak, i-remove ug i-renounce. Una to no, repent, maghinulsol, tingadto kag albularyo, gapadugo ka sabay, i-appeal na sa paghinulsol, ikumpisal. Kung mahimo na ning repentance, removal o renouncement, naa na pwede na ka makadeliverance sa imong balay. Unya karon human og deliverance, pwede na ka motawag og pare para ang pare mo'y mohimo sa consecration or blessing.
Ha? Akong balikon ha. Balikon. Papaminawan ninyo tarong para masabtan gyud. Ang buhaton nato kung pananglit inyong balay infested, una, nakaamgo naman tanga kinideng mga butanga iya na sa yawa. Ato nang hinulsulan tanan. Iapil na to kumpisal nga gatiner ra ba ko sa bahay pader og mga 7 lucky horses kay pampaswerte. Hilig ra ba kog mga pungsoy. Okay, human na kumpisal. Dili enough nga ikumpisal ra na. Kinahanglan imo nang i-remove tanan. Nganong i-remove man na, imo naman ang gihinulsulan. Kay og magpabilin pa na diha meaning wa ka maghinulsol, nawili pa kana. So i-remove. Unsay sunod sa pag-remove, renouncement. Naay prayer of renouncement na sa handbook. Ug unsa man ang mga prayer sa deliverance, naa na nay guide ana, sundon ra ninyo ang guide nga naa sa pangayo mo sa tindahan, naay guide dito, libre na siya, mao ra nay sundon niyo unsaon pag deliverance. I-renounce, nasunod, himuon ang deliverance prayer. Himuon ang pag-ampo sa deliverance, pagpalaya sa yawa nga naa na muyo sa inyong property. Naghuman ana ipa blessing sa pare. Moto siya ang tubag. Okay. Si Bishop Marvin Maceda ipalukat. Ipalukat gyud. Pero kami po sa mo pong kasinatian dire, kung dili lang ingon ana ka infested. Dili lang gyud grabe ka stubborn ang yawa ba. Per matawag na to nga prudence na good pud na nga lukaton nimo nang naa man nang na tiles naman na dako na po gasto. Ang importante nga ikaw nga tag-iya sa balay hingpit nimo nang gihinulsulan sa imong kasing-kasing ug unahuna hingpit na nanimong gisalikway paigo na siya nga mo epekto ang deliverance. So daghang salamat. So karon na nasinati na mo nga epektibo gyud ang mangutana kay amo na itong gi-explain, ipangutana lang yapon. So, among gi-encourage ang tanan pangutana gyud. Tungod kay pangutana is another form of learning. Dinito sa pangutana. Ang buwan na, good morning natang tanan. Ang buwan na, both sides sa isang papa o mama, daghang patutuo, gani ang yang uyang sa isang father side, na ang gani mutya sa gabi. Nagbidridi na, trapuhan, mabuhi, mabaskag, mukhaon na pod. Manurok isang mga tango. Karon, among anak kay kuan man, o saray among anak, laki. Karon siya, dako na, military na siya sa Philippine Army. Katura ba siya brad kay, mag-birthday kay, hidhiran lagi sa ahong na o ka ng dugo, padugo, ay hintik padugo. Kana po nga mong bagi padugo, nasukad na kangani ko 2023, giblessing nga na ito una sa pare, unja ako'y nag-deliverance, umanaw pong umpisal. Sige po kaya po nag-deliverance weekly sa salt, water, anasud, kaya mataay. Katuwa mong anak na subversibo lagi si Zakaron, labi na isang utok kay marag military si Zakaron. Karon unsaon man to diyan nga nahidhiran man tog dugo. Kuan pud kanang live-in pa. Kinahanglan gyud siyang makatikais. Maora jud nay solusyon ana. Dili man pwede nato siyang i-exercise or i-deliverance kung wa siya kasabot og unsa ni. Dadaan ang imong anak dire kay aron na siya makapaminaw sa katekises og siya pod mismo ang mo decide nga iya nang isurrender tanan. Ang wala magpasabot nga kung makatikais na ang tao automatic na ha. Kay nay mga tao nga bisag gikatikais na tig-ag hapon kasing-kasing. Pangimo ra yung mahimo karon nanay kay imo man ang anak unda naka-contribute man mong ginikanan anak kay naka-contribute man mo kay injo man jud nang kana siya matawag ato na nga consecration man jud na nga imong ahidhiran og mga dugo ng imong bana. So ang imong bana dako kadto na og gikatampo sa kinabuhi sa imong anak. Kay ingani di ay kini ding usa ka tawo nga ma-consecrate sa yawa. Ang yawa dili maoy mo possess ditso. Mukuyog-kuyog ra nang yawa amo na mo tintal niya kanunay nga ilid na siya ngadto sa usa ka dautan nga kinabuhi. Mao na nga kasagaran aning mga tao nga gi-consecrate sa ilang mga ginikanan pinaagi sa mga ritual. Wa nay mga kasal na malhin naglaing relihiyon, way klaro nang kinabuhi ana. Kay katong mga yawa nga ning attach niya
Maotoy kanunay mo tintal niya nga magbuhat siya og dili makapahimuot sa Ginoo. So mo na nga ang mabugtong kay wa man na maposes. Wa pa man na maposes gawas og nay mga sign nga naposes na. So kay naa pa na siya sa iyang saktong paminsar. Wa pa na siya giulipon totally sa yawa. Kinahanglan siyang makatikais, mapasabot ug siya mismo mo surrender siyang kaugalingon nga ako ning isalikway tanan kay naa naman siya sa age of prison, perting butana na kay kamao naman gani mo gamag bata di ay kay ga tuwa naman ga ipon naman. So kanang ingon ana gikinahanglan jud siya nga mapasabot. Unya, ang imong buhaton isip inahan sa pagkakaron, iampo ang iyang conversion. I-appeal na sa imong santos nga rosaryo o sa imong pagsimba da santos nga misa, tanan nimong mga mahal sa kinabuhi nga nakalapas sa kabubuton sa Ginoo, angay jud na natong iampo. Kita nga nakabawos, nakahibaw sa kamatuoran, dako tag obligasyon sa atong pamilya nga kitay magampo nila. Kung di na to matabang ug wale kay di mo too, ang atong mahimo gyud pag-ampo para sa ilang conversion. Lo. So nasabtan nimo na ang unang buhaton, ipanin mo din para sa katikisa o katikais, ikaduha iampo para sa conversion. Unya dinita excuse sira kanay tay pagutana. Pangutana unsa insakto o sakto? Manguros ba inig human og kalawat o dili nata manguros human og kalawat? Okay. Ug ari ka sa Latin rite katong TLM bitaw sa katong mga ampare magtalikod. Wala na siya actually gibawal. No, ang kuan lang ani pero sa mga modernong panglantaw na labi na sa Novus Ordo kining atong misa karon nga kana siya dili na necessary unta nga mo kalawat matud pa dili na necessary nga mo kalawat kay ang kanang pagkalawat sa timaan man na gipadayag nato ang ato pagkasumusunod ni Kristo. So dili na unta na kinahanglanon nga mo kalawat human amo manguros human sa kalawat kay ang atong gi-receive mismo dili man ang timaan ni Kristo, si Kristo man mismo. So mao nay explanation sa mga moderno nga mga panglantaw sa atong simbahan. Pero makasa ba ko og mga manguros ko after sa pagpangalawat, walay balaod pud ang simbahan ana nga makasa ka. Ang ato lang nga kanang situit nga sa atong pagbuhat ni ana nga depende po na sa imong intensyon. No sa may imong intensyon sa pagbuhat sa ingon. Mao na nga aron jud na magiyahan ka anang dapita, i-encourage mo nako nga mo consult mo sa inyong pares priest. O ang inyong pare, maungutana man ninyo, unsa may inyong rason. Kamu mismo ang mag-istoryahanay. Maminaw ang pare nimo, kung madungog sa pare nga balido pud ang imong rason, kay aho long gitagaan o grabing pagtahod ang atong Ginoo pader, ngani. Unya, kung unsay itambag sa pare nimo, nga mas maayo, tumana. Mao to siya. Mayong buntag sa tanan. Ako siya Bilardo Silian. Ako gustong nga mangayo og tabang ninyo. Tungod din nga gibati nga ug magabi murag di ko katuog kayo ba. Ngano kaning say kay naka kuno ni nga sige lang mo kog limbag-limbag og di ko katuog. Mao ni nga ning dowol mi ninyo gun sa inyong ika tabang kani og say maro personal na magupunin ko ana. Daghang salamat lang. Okay, kabahin sa imong problema tay, kuan to siya. Kanang imong concern karon isulti na sa deliverance minister o case officer nga mohandle nimo unyang palis. Okay, kamong tanan basta nalista lang mo, i-deliverance mamotag sa tagsa. Unya mangutana man ninyo unsa inyong tuyo sa pag-are. Ano unsa may imong gibate, isulti na tanan. Ang case officer maoy mohatag og giya nimo nganong naingon ana ka or unsay imong sunod nga buhaton. So dili lang na nato itubag dire kay mag-interview pa ko nimo la makadungog sila na unsay personal nga pangutana na ho mahibaw-an ano na. No mo na nga personal man na siya, mo na nga adto ra na sa case officer nimo isulti unya. Okay.
So, dugang, ang kami mga case officer, nagi may pangutan nga below the belt. Kanang very personal nagi kayo. So, munang, dili na muna ikuan ni mo tayo karon kay nagi pa may ubang pangpangutana para masulbad ginatog sa inyong problema. Okay, padayon ta. Nagsigi ko og damgo og mga maot nga butang like calamities, usahay po death or places nga wala pa ko wala pa natuan. Is this psychic ability unsay buhaton? Okay. Matod sa Sirach 31 o 34. 1 hangtod sa 5, ang mga damgo way kahulugan. Dili na to angay ibutang sa buot ang mga damgo. Mao nay unang balaod gyud, unang rule nga hinumduman, magdamgo ganita, dili na to na angay i-entertain, dili na to na angay ibutang sa buot. Kay ngano, usahay ang yawa mo sakay ana, labi nagtuo-tuohon kang magdamgog tae kwarta kuno, magdamgog has nga kunoy galuib. Ayaw ninyo nahatagig meaning. Pero karon, arita, pero naay mga damgo, naay mga tao nga dili nila na tuyoon nga maka-experience sila og mga harassment during sa damgo. For example, mga bangungot, mga sleep paralysis. Kana, kung kining tawhana naay occult nga contamination. For example, gikan ni siya sa kaliwatan sa mga albularyo o mga mamamarang o ang papaanin ay sandabid, laktod nga pagkasulti, occultista. Ga-practice og mga tulumanon nga matawag na to dili iya sa Ginoo. Mao nga nay tendency nga ikaw anak labi nag-weak ang imong emotion, daghan kag mga traumatic nga experience, luuran ka nga pagkatao or emotional ka nga pagkatao, sagad ni kining mga espirituha mooy muharas nimo sa damgo. So mao na nga, for example, kano sa man ta makaingon nga demonic ang maong damgo, dili siya natural. Dili psychological or natural. Kanang every time nga maka-experience ta og lucid and vivid dreams. Mo na mga example na lucid and vivid dreams, kanang ordinaryong damgo di ay ug magdamgo ka waya mo nay pattern, matinga ka kay galakaw ka ning lupad na pod, ning langoy na pod, murag way klarong senaryo ba. Pero kanang lucid and vivid dreams, murag yun siya tinuod. Unya inig kaugma, detalyado gyud nimo, mura kagatanaw og salida sa imong damgo. Unya kanunay na siyang mahitabo, karagabi o bawang lang pila kagabi kanunay nang iatake, nakahatag na nimog kahasol, di nimo na mapugngan. Unya naa kay mga damgo nga matinuod. Kana siya dakong posibilidad nga psychic abilities. Kung kinsa ang naka-experience ana, isulti na ninyo sa case officer nga mohandle ninyo unya para sa dugang giya o dugang information. Moto siya. So, katong teksto nga yang gisulti ganina, Sirach 34, kapitulo 34, versikulo 1, paingon sa 6, atong basahon. Ang mga tao nga buang-buang matunto sa mga paglaom nga walay hinungdan ug ang mga damgo makapadasig sa ilang una-una. Ang usa ka tawo nga motuo sa tanang mga damgo may sama sa usa ka tawo nga buot budakop sa mga anino ug mugukod sa hangin. Ang imong makita diya sa usa ka damgo dili tinuod, sa mga dili tinuod ang makita diya sa usa ka salamin. Ang dili tinuod dili makahimog butang nga tinuod. Sama nga ang buhugaw dili makahimog butang nga hinlo. Walay hinungdan ang mga damgo, mga tagna-tagna, mga tilimad-on, makita mo diya, niini ang gusto mo lang makita. Gawas, kung ang labing halangdon, magpadala niini, ang uban ayaw natuhue. Okay, padayon ta sa pangutana. Unsay buhaton kung ang gipailawom sa haligi, mao ang dugo sa manok o sinsilyo. Murang nagpadugo ni Brad, ang iyang pasabot, unsay buhaton kuno kung gilubong na sa haligi ang dugo sa manok ug sinsilyo. So mao ra gihapon to no, ikumpisal. Mao gyud na importante. Ang pinaka-importante gyud og di na jud na malukat. Sa malukat papatong dugo hagbayar atong na appeal na nawa na. Ang importante ra gyud kini yung tinud-anay nga paghinulsol sa nagbuhat ni ana
Unya isalikway gyud na dili lang kay ang mga butang nga gisalikway, kuy kanang tanan nga mga pagtuuha, kana tanan nga mga buhat sa imong kasing-kasing og unahuna hingpit na nimong gisalikway, paigo na siya. Na ikumpisal gyud na siya. Mao to siya. Sunod nga pangutana, unsa ka importante ang magrosaryo? So, ang pagrosaryo, usa ni siya ka devotion nato, murag sikan highest form highest of prayer ang magrosaryo. Matud pa ni Father Darwin, dili kuno pwede nga magrosaryo samtang nagmisa. Oh. Na di po pwede magmisa nga way rosaryo. So, ang kaimportante sa rosaryo, matud pa ni Pope John Paul II, we read the whole Bible. Sa atong pagrosaryo, ato na kunong gibasa ang tibuok Biblia. Ug ang pagrosaryo usa ka debosyon nato sa atong mahal nga Birhen. Mo ni tubag. Na may dugang Brad? Na ako'y pultahan masudlan og satanas nabay puruhan nga masudlan og satanas ang mga pari. Brad, naba ko na puruhan nga masudlan satanas o yawa ang mga pari. Abi kog na ako'y pultahan liya masudlan yawa. Nabay puruhan. Ang tubag, yes, naa. Ingani ha, kitang tanan naatay posibilidad nga mayawaan. Why exempted, ana? Gani, si kanang St. John Meribiane, dili nun to demonic possession ang iyang na-encounter, pero giatake gyud siya sa yawa. Tungod kay ang yawa, suko kayo niya, nga, sige siya pakumpisal, daghang mga nabalik sa Ginoo. Pero kami personally dire sa office, wala pa may maka-encounter og pasyente nga ang among pasyente pare. Madre noon, pero tinandaghana. Pero sila si Father Sikia sa Manila, naa sila'y mga experience nga mga pare nga nayawaan. Una, unsay rason, gikan sa occult nga pamilya. Ang iyang mga ginikanan, mga mamamarang, na wa na ma-break ba, nasod sa seminaryo, nga white, proper nga renouncement sa mga occult nga contamination, mao to nga ning lead to niya sao nang gingon ganiha but kining mga occult spirit nga gikan sa consecration sa atong mga ginikanan mao nay mulid nato kinabuhi nga dili matarong unya ang nakapa-open atong maong pare because he live a double life mingon kag double life wa magtarong siyang pagkapare pare pero minyo og binuhatan o katong isang pagkauwagan mao'y nakaingon nga nayawaan ang maong pare matud pa sa experience ni Father Sikia. So mao to siya itubag. So ang tubag pwede ang pari mayawaan. Pero ang pari awang yawa dili magpari yawa gina siya. Unsa ang tinuod nga pagpanguros Brad sa ngalan samahan og sa anak og sa Espiritu Santo or sa ngalan samahan sa anak o sa Diyos Espiritu Santo? Ang tradisyon sa simbahan, klaro, in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Sa ngalan samahan sa anak o sa Espiritu Santo. So, ambot o nganong naapa na gidugang nga nang sa Diyos nga Espiritu Santo. Although, gi-emphasize jud pud hinoon nga Diyos ang Espiritu Santo. Pero, dili jud na maoy gitudlo. Ang gitudlo gyud nato in the name of the Father, the Son, and the Holy Spirit. Mo to siya. Nana sa ang kamot. Okay, sa kamot. Kamot. Sa tradisyonal nga paagi kining ingon ane. Kay matud pa kining duha ka kamot nga napiko nagsimbolo siya sa duha ka kinaiya ni Kristo, divine nature o human nature. Nya kining tulo nagsymbolize sa Holy Trinity, Father, Son, and Holy Spirit. Mao na nga ingon ana ang tradisyonal nga pagpanguros. Pero sayop pa pod ng 5 dili kaysa bag-o nga panglantaw sa simbahan kining 5 nagsymbolize siya sa 5 kasamad ni Kristo. Mao na nga
dili gyapon dautan nga magampo manguros ka nga 5. No, either 5 ba or kuan pareha na siyang sakto. No, ayaw laman baliha kay dili man ta Greek Orthodox. Unya ang gigikanan sa Amahan, Anak, Espiritu Santo nasa Biblia, San Mateo 20:28. Unya mo na proper nga pagpangoros katong tulo, pwede po bawal ang 5. Okay, pangutana. Kon ang Ginoo nagpakita nimo sa imong damgo nga wala ka gipasagdan og dako siyang buhi, gibuka niya iyang mata, gilitok niya ang kamot, gilihok niya ang kamot o gipiyong nako ang mata o pagbuka nako buntag na. Sakit akong agtang, gitapion lang nako ang kamot sa agtang og nawala ni. Unsay buot ipasabot adto, Brad? Sirach 34:5 nga dunay mga damgo nga ang Dios gawas kon ang Dios nagpadala og mensahe. Hinumduman nato ha nga kini di ang Ginoo naay gitawag atog mga extraordinary graces. Naay mga santos nga makita og vision, makita na sila sa Ginoo, pero kana siya kinahanglang makaabot na ka sa level of perfection. So doon na de tulo ka level sa atong sa paingon sa pagkasantos. Dunay gitawag nato og purificative o purgative level. Unsa man wala kay naka sa estado nga wala kay salang mortal kay bago ka nangumpisal, pero naa pa kay tendency nga mahagbong sa salang mortal. Pero wala na ko isang mortal karon kay nangumpisal naman ko, naghinulsol naman ko, pero kung di ko magbantay dako pagpuruhan nga mahagbong ko sa salang mortal. Ikaduha, illuminative level. Kanang illuminative level, kini nga mga tao, wala siya salang mortal, wala na po siya attachment sa salang mortal. Di na siya ganahan anang mga salaa. Kanang pagpangabit, di na siya ganahan anak kining tubo ng iyang pagkabalaan sa Ginoo. Pero, posible pa siyang makasag venial. Napa siya mga attachment aning kalibutana. Ikatulo, kining unitive level, kini siya nga estado, santos na gyud ka, bisan buhi pa ka. Nganuman, wa na kay attachment sa bisan unsang sala, wa na kay attachment aning kalibutana, kay wa na kay laing gitinguha ang Ginoo ra gyud. Mao na nga di na ka maguol og awa si Bishop kamumot. Santosonon gyud ni siya kay ngano, klaro ka adjong giilad ra siya sa kuan. Pero ang iyang paman siya mawili nga giilad ra siya, ang iya nga makatabang siya tao, wa siya masakite, meaning kining mga tao nga santos na di na mawili imo pa nga usa pa nang mawa niya, mawa ba nang iyang bay, mawa ba nang iyang sakyanan, di na siya sakitan ana kay wa na nay attachment sa kalibutan. Ginoo ra gipangandoy ana. Karon kung naa ka sa unitive level, mo ni gingon ni Saint Teresa of Avila nga inigabot nimo ani nga kahimtang magsugod na ang Ginoo og padaya kanang mystical experience, kanang magpadamgo baka nimong Ginoo o magpakita siya panahon sa pagampo nimo. So kana siya kay santos naman ka, pero guwapa ka masantos jagadamgo ka Ginoo kunuhay jagalabad pa jud imong pagkaugma, klaro jud nang psychic. Klaro so na siya nga dili na iya sa Ginoo. Labaw na og talimagic ang dako baka o diba kanang daghan kadto kag kanang chismusa kadto ka sa inyong area unsa pagando pa gipadamgo ka sa Ginoo nga pagamon kag kapilya, questionable so na intawon nga pagadamgo. Mo na nga ang tanang damgo gani o mensahe kunong gikan sa Ginoo, kung imo nang nadawat nga di pa ka santos, questionable na tanan. Mao na ito ba? Okay, salamat sa tubag. Niya pa'y dugang tuba, pangutana, naabay pag-ampo ang simbahan para musumbalik ang nagpabarang. Naabay pag-ampo ko no Brad ka nang gibarang ko, niya, mag-ampo ko para mubalik sa imo ang barang. Wala itaon. No? Wala gyud tay pag-ampo dire nga kanang nga mag-ampo ta nga Ginoo kining musumbalik unta ning hubag sa tikod to kisay ka barang na ho dili kay ang pagtulunan sa Ginoo atong basahon ha. Ang giingon dire pagtulunan mahitungod sa panimalos. Diha sa Mateo kapitulo 5:38 hangtod sa
42. Ang giingon dire, nakadungog kamo sa giingon kaniadto mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon, apan karon sultihan ko kamo. Ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan, kung sagpaon ng imong tuong aping ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo aron mailog niya ang imong sapot sa pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot sa pangibabaw. Kung may mamugos kanimo pagpakuyog kanimo balig 1 ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo nga 1 ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari og buot muhulam kanimo. Da ang gingon pagyud dire nga higugmaa ang imong kaaway, sumpay ha. Hinakadungog kamo nagingon kaniadto, higugmaa ang imong mga higala og dumte ang imong mga kaaway. Apan karon sultihan ko kamo, higugmaa ang inyong mga kaaway ug pagampo kamo alang sa mga tao nga nagpasipala kaninyo aron makita kamo nga matuod nga mga anak sa inyong amahan nga atoa sa langit. Laing bersyon ane, panalangini ang nanghimaraot ninyo. Wa joy magsugo si Kristo tong luha ninyo balik ng mga nagbarang ninyo. Mao na nga wa mo joy pagampo para barang. No, dili mi mamamarang din hipod. Mao po na itubag. Dugang tubag sa Mateo 5:44 ang atong Ginoo maingon, higugmaa ang inyong kaaway. Yan napay dugang Nakoy dugang po nindot ni kayo no ka sa Roma 12:19. Mga higala, ayaw kamo panimalos, kundili itugyan hinuon kini sa Dios kay nag-ingon ang kasulatan, ako'y manimalos, ako'y mubayad, nag-ingon ang Ginoo. Siya ay ato itugyan niya kay siya ray bahala sa tanan. So mao na atong himuon, no? Okay. Ang aho Brad kanang naay unsa inyong baruganan or kanang naadto sa Bible ba pagtulunan sa Ginoo bahin sa tattoo sa naay lawas whether it is unsaon nga labi na kanang mga religious images na Mama Mary, na Jesus. ang tubag ana base nato sa pagtulunan sa simbahan. Brad, kitsa mo tubag? Ang tato man God gani usahay si padre akong ignon nga pads. Unsa may atong kuan aning tato? Ingon si padre nagdepende na sa tato. O wala kay ang simbahan man God in general ang simbahan dili gid kana ba itong exclusive nga dili gyud. Nag-agad gid na sa intensyon. Nag-agad sa intensyon. Mo nang in every rules there is an exemption. Sa matag balaod ano nagigawas no. Pero kung ang imong tato gikan gyud sa pagkayawa, pagka satanism kana infested na siya nga tato. Pero kung ang imong pagtato kanang intention nimo nga murag sa imo bang inahan or any anniversary, basta wala la intention gyud nga mo hatag gyud og kanang kalautan, dili pod ingon nga gidili. So muna'y baruganan dinhi nya nangutanag gyud ko ni Padre Ana nga kay kasagara nako dinhi nga mga kanang pasyente kanang ma-serve ko dinhi nagay mga tato. Nay mga tato nay mga gagmay, nay mga flower, nay mga number. Nya motong ako na lang i-cross sa holy oil. Ug unsa magaling iyang intention. Dayon pangutana, dugang pangutana. Nganong naamay Excuse. Nganong naamay mga bata nga gagmay nga mayawaan nga wala pa man sila'y makabuhat og sala. So nganong naay mga mga bata nga mayawaan. Mga yawa talaga mga bata. Ito sana man tani ay bali na bali. Bitaw nganong naay mga bata nga giatake sa yawa nga wala pa man sila makabuhat og sala. Ang tubag dunay duha ka rason nganong mayawaan ang tao. Una, sin, sala gyud, gi-discuss ato ganiha unsa tong mga klase sa sala, occult, etc. itong trauma ana. Sala ikaduha, dunay gitawag og divine permission. Mayingon kag divine permission, ang bugtong ragyong rason nganong dunay mga bata nga masuso o gagmayng bata nga wa pa sa age of prison giatake sa yawa, gitugot na sa Ginoo nga mahitabo aron ang mga ginikanan nining bataa maghinulsol. Daghan man may mga kaso dire katulang bata wa pabunyage
kay way baboy nayawaan. So unsay nahitabo kanus-ama na ulian ang bata sa dihang gipabunyagan ang bata ug nagpakasal ang mga ginikanan. So kaso na namo sa Corelia, ikaduhang kaso namo dito sa Corelia. 9 months nga bata. 9 months ha, pero ug kanang naay ag iyang manifestation mura nagdako nga tao perting kusgana gidag ospital upat ka nurse sa provincial hospital galisod og pugong sa 9 months nga bata. So pag adto namo nasuta namo nga nayawaan ang maong bata. So naulian lang ang bata sa iyang pagkanayawaan, pinaagi sa ang ginikanan ning paduol sa simbahan. Gipabunyagan ang bata. Unya ang maginikanan nagpakasal, yan ning apil na sila sa Bible study, nagtuon sila sa pagtuong Katoliko, naulian ang bata. Ang rason ana nganong gitugot kay nganong naay mga batang mayawaan, gitugot na sa Ginoo aron maghinulsol ang mga ginikanan. Kay daghang mga ginikanan gihigugma sa Ginoo pero sila way gugma sa Ginoo, way appreciation sa sacraments, wa magpakabana sa mga sakramento, maong usahay itugot sa Ginoong mayawaan ang sakop sa imong pamilya aron makarealize ka nagkinahanglan ka Ginoo. No dito bag. So mga igsoon, time check 11:58, 2 minutes before 12. So kung doon natay doon na po may pangutana uban, ipangutana lang sa case officer og asa mo na assign. So ato ning i-entertain agi close ning katapusang pangutana. Brad, nganong gipasagdan man sa Ginoo ang yawa nga maghatag og kagubot sa kalibutan? Ganong wala man ni siya patya para wala na problema ang tanan. So karong pangutana ha, gipangutana pud ron gahapon. No, gipangutana pud ron gahapon pero watay sisi bro no. Ngani wa man na to madatong atong dokumento si ato lang tubagon na to ni. Unsa to nganong gipasagdan sa Ginoo? Ngani una na sunod nga pangutana nganong wa patya sa Ginoo ang yawa. So kanang pangutanaha nga kanang nganong wa patya sayop zo na nga pangutana. No mo na nga magbantay ta sa atong pangutana kay ang atong basta ang atong pangutana sayop dako posibilidad nga ang motubag ana sayopod pero aton ang tarongon. Ano ta nganong gipasagdan sa Ginoo ang mga yawa? Hinumduman nato nga ang Dios gugma. Mao ni unang principle. God is love. Ang Dios gugma. Gibuhat niya ang mga anghel ug ang tao nga naay freedom, naay free will. Mingon kani kag free will, gitagaan tag katungod sa pagdesisyon. Mao na sa Sirach 15:15 ba na nga giingon diha nga kanang gibutang 15:14 gibutang sa Dios, gitagaan tag kagawasan, gipapili ta sa kinabuhi ug kamatayon, sa tubig ug sa kalayo. Mao nay gitagaan tag freedom o kagawasan. Karon kay gitagaan man ta sa Ginoo og free will, nganong gitagaan man niya free will ang tao tungod kay iya tang gihigugma. Kay gusto sa Ginoo nga ang iyang mga binuhat mahigugma niya sa gawasnon nga paagi. Kay ang tinuod nga gugma di ay dili pinugos, dili luto daan ba? So gusto sa Ginoo nga higugmao na to siya nga dili luto daan. Dili ba nga gigamatan niya daan nga hingpit na jud daan nga mura tag robot nga igo na lang ta mosunod. Dili ingon ana ang paggama sa Ginoo. Gituyo sa Ginoo nga ang iyang mga binuhat mo maglawig paingon sa kahingpitan. Kinahanglan atong gamiton kini nga freedom. Unya ang nahitabo nga duna may ang pangutana are matubag ng pangutanaha nganong naay yawa. Gigama ba ni sila sa Ginoo o nganong ning tungha man ni sila? Ngani ha, mo ni giingon sa Catechism of the Catholic Church paragraph 391. The church teaches that Satan was at first a good angel made by God. The devil and the other demons were indeed created naturally good by God, but they became evil by their own doing. So sa ato pa di ay ang simbahan nagtudlo nga si Satanas ug ang ubang mga demonyo gibuhat sa Dios nga matarong. Timanin ninyo ng kanang sentence nga gingon, gibuhat sa Dios nga matarong. Nahimo silang yawa but they became evil by their own doing. Nahimo silang yawa tungod sa ilang personal nga binuhatan, desisyon.
Kaug ato nang basahan ninyo ng Revelation chapter 12 verse 1 to 17 nga kini di ay nganong dunay gira dito sa langit, dunay mga anghel nga ning rebelde kay nagdumili sila pagsimba sa anak sa Dios. Nakita nila sa pananawon sawa pa di ay makasod jud sa langit ang mga anghel, wala pa magpakita nila ang Ginoo sa hingpit ba. Gibutang sila sa usa ka langit gud gihapon to pero usaray kuwang ato. Wala pa sila makakita sa dagway sa Ginoo face to face. Mo tong gitest sa Ginoo ang iyang mga binuhat nga mga anghel kung angayan ba kung magpakita ani nila. Angayan ba kung hatagan sila reward nga beatific vision. Unya ang nahitabo dihay mga anghel nga wa makapasar sa test mao tong sila'y nag-create sa impyerno. Sila'y naghimong yawa silang kaugalingon. Unsay test, gipakitaan silang pananawon nga dunay babae nga nanganak og batang lalaki ug ang anak nga lalaki milingkod sa trono sa Dios. Maunay butang nakapaulbo sa garbo ni Lucifer. Kung duna may angay mulingkod sa trono, ako kay ako'y labaw sa tanang mga anghel. Nganong kining tao man nga ang tao ubos ra man ni kalidad sa mga anghel. So sa Hebreo 1:6 kabubuton samahan nga musimba ang tanang anghel sa anak sa Dios. Dawa man sila magdumili man pagsimba. Mao na nga gikahig niya ay katulong bahin sa mga bituon, mga anghel, 1/3 sa mga angel mirebelde. Mao na sa 7:9 sa Revelation 12, dunay gubat dito sa langit. Mao nang nahitabo, dunay panagsangka sa dragon ug sa mga anghel nga si San Miguel. Kauban si San Miguel. Gibuntog ang dragon, gihinginlan gikan sa langit. So mo na nay mga yawa kay nagdumili sila pagsunod sa kabubuton sa Ginoo. Ang nahitabo lang ani gialaw sa Ginoo nga mahitabo to siya kay ang Ginoo nakahibaw unsaon pagbuhat og maayo gikan sa dautan. Karon nganong wa man sila patyas Ginoo. Mo toy ikaduhang pangutana nga wa na unta ni samok. So unsa man day nature sa angels? As purely spiritual creatures, angels have intelligence and will. They are personal and immortal creatures. Timanin ninyo ng termino. Kini ding mga anghel, mga espiritu nga binuhat sa Dios, adunay taas nga kahibalo, adunay kabubuton, personal, persona, immortal creatures, dili mamatay. So basta kini di ang spirit, ang espiritu, nature sa usa ka espiritu nga di mamatay. Sama nga ang atong kag di mamatay ang atong lawas ra. Kung patyo na sa Ginoo, contradicting na sa iyang pag-create sa espiritu. Dili na spirit og mamatay na. So pagbuot sa Ginoo nga dunay spiritual creatures, pero ang nahitabo lang bisan tuod og kanang di sila mamatay pero gisilutan. Na ay silot, why katapusang silot. Sa karon nganong gialaw man sa Ginoo nga ang tao matake sa yawa, ang tao rapod maoy nag-invite. Wa unta makasod ang yawa sa kalibutan, pero gitugutan man ni Adan, ag mga kaliwat pod ni Adan otro pong nagpakasa, labaw na ta karon. Mao na nga ayaw pod mo ka-complain nga og wa pa to makasa si Adan. Nang di unta ta maingani karon. Kay ngano, og ikaw pa si Adan, giunsa nimo pagsigurong di ka makasa? Mao na no nga karon kini di ang battle against sa yawa, lifetime struggle ni nato. Mato sa katekism, kining existing sa yawa, kining pagkaana ay yawa, nahimo ning kabahin sa misteryo sa atong pagtuo. Pero usaray ka matuuran nga ang Dios makahimo pagbuhat og maayo gikan sa dautan. Mao na unsay atong pilion? Pilion ba nato ang dautan o pilion ba nato ang kahayag? Naa natong pagpili. Okay, daghang salamat. Mga brothers and sisters, wala pa tanahuman, balik pa taon niya, mga laona. Unya, hangyo ang tanan sa pagtindog alang sa